Good morning guys, may nagbabalik Lodicat Motovlogs. Matagal din tayo nawala at itong first time na makikita nyo muli ang aking Rusi Sigma. So ito po yung nangyari sa kanya. Take that. Take that. Take that. Take that. Take that. Take that. So unfortunately, matagal tayong nawala sa pag-vlog dahil sa mga nangyari. Unang-una is naging busy tayo sa trabaho, and then meron na tayong bagong baby, kaya naging busy tayo sa pag-aalaga. And yung accident na nangyari dito, well, hindi naman siya naging malaking reason kung bakit tayo nahinto sa may pag-vlog, kasi nakabili naman tayo ng bago, even though hindi na siya Sigma. Pero pag-usapan natin tong nangyari sa may motor ko. Tagal ko din pinag-isipan kung kailangan ko bang gawin tong vlog na to, kasi ito yung tinuturi kong para bang first baby ko sa pagmumotor. Meron akong Suzuki Smash, pero yun is ginawa namin tricycle. Masaya rin naman siya. Pero iba kasi kapag nakuha mo na talagang pang daily mo, di ba? So ngayon is ang gagawin natin, titignan natin yung mga damage niya, kung ano yung reason kung ba't ito nangyari. And then, tignan natin kung pwede pa ba natin siyang i-repair or kailangan na natin siyang i-parts out. So, paano nga ba nangyari to? Well, nangyari to sa may Bamban Tarlac kasi napakaganda ng kalsada. Tapos, dun sa may intersection sa may pagitan ng Jollibee at saka 7-Eleven, eh merong mga lubak-lubak. Ang lalaki ng lubak talaga, mga dire-diretso sila. Alam mo yung lubak na pila-pila. Tapos, yung mga sizes nila, batcha, planggana, eh, bigla na lang tayong lumipad. Well, parati naman dumadaan, MacArthur Highway yun. Yun nga lang kasi mali-mali kasi mindset ko na. Inisip ko kasi na hindi ako pwedeng mali. Kasi nga, na-promote na ako sa trabaho, and then, I want to be a good example sa mga agent na inaalagaan ko. Which is mali. Nung araw na kasi yun is hindi ako nakaalis kagad dahil nga umuulan. And then, trinay ko na magpatila ng ulan hanggang sa inabot na ako ng gabi. Siyempre, call center, gabi ang pasok. Umuulan pa rin. So, no choice ako kundi sumugod. Ang mali ko doon is mas inisip ko yung trabaho kaysa yung safety ko. Pero ang problem doon kasi is madalim na umuulan. Pag ganun kasi nagfapag sa may helmet, kaya hindi ka rin masyado makakita. So, nawala sa isip ko na dun sa may part na yun is nandun na yung mga lubak-lubak. Nasa gitna siya ng highway, and then bigla na lumipad yung motor ko. So, with that being said, tingnan natin yung mga damage na nangyari sa kanya. Ito yung pinakamalaking damage sa may motor, which is yung head assembly. So, ito makikita mo siya. Talagang baklas na siya. And itong headlight, yung side fairings, yung sa may side panel. Talagang umuwi ako, nakasabit lang siyang ganyan. Yan, nakasabit siya ng ganito. Umuwi ako. Buti nga nakauwi pa ako eh. Good thing naman is umaandar pa rin naman siya kahit na wasak-wasak na siya. So, naiuwi niya pa rin ako. So, ito yung logo natin, no? Hindi nakaligtas. At itong tangke na yupe. So, isa pa is itong sa tail section. Isa pa pala is itong aftermarket na side mirrors. May gas-gas siya. So, ngayon, may balak pa naman akong restore siya. Mag-take lang talaga ng time bago natin siya mabuo ulit. Especially kapag mga second hand yung mga kailangan natin makunin para makatipid. So, itong bar end niya, sa mga nag-absorb ng impact. And, ito. Naputol siya dito. Tapos may pabola pa dito eh. Pagkaputol niya, gumasgas siya. Gumasgas din to. Tatabihin kong na nga yung fork niya. Kung mapapansin nyo, pag hinarap natin yung fork, yung gulong niya nakatutok sa kaliwa. So nakamotor tayong ganyan. Kung pauwi tayo, talagang nakaganyan yung manibela natin para dumiretso lang yung gulong. Imbis na ganyan, pag ganun. Imbis na pag ganun, pag ganun. Kunting kuskus lang to, kunting repaint. At itong part nito, so yung rear brake niya talaga nagkanda UP-UP siya. At tambutso, ito, na-UP na rin siya, pumasok to banda. And then grabe yung gas-gas niya dito. Yan, kung mapapansin nyo, may tumutulo sa baba.
meron siyang bitak sa may makina. Ayun yung pinakamalaking problema natin dito. So ngayon, papaliguan natin siya at titignan natin kung ano pa yung mga additional damage na nandito sa may motor natin. Kakataon na rin natin para magamit natin itong binili natin sa Shopee. Sakto talaga ito. Okay, so pagkatapos natin siyang linisin, mas nakikita mo na yung mga damage sa kanya. So una na to, yung kanyang preno sa likod. Tatanggalin na natin to kasama yung brake master, pati itong caliper niya. So bago pa man siya madisgrasya, hindi na gumagana ng maayos to. At meron na akong reserva dyan. So papalitan din natin to. Yung gulong, kung papansin niyo, tingnan nyo. Hindi pa nababawasan dito kasi hindi ko pa ni-banking to eh. Yung mga buhok-buhok niya dito, nandyan pa rin. So alam mong bagong-bago pa. B-stars nga pala to. Ito, ang closer look naman natin sa may gas-gas, sa may tambutso. Grabe, di ba? At ito, yung gas-gas sa may brake master. Pwede pa naman siya, gumagana pa rin naman. Yun nga lang, mas magandang sigurado, di ba? Mas maganda ng safe. Dito naman, well, yung panel niya is okay pa rin naman. Walang damage dyan, gumagana, napapaandar ko pa. Actually, nagkakanak naman siya eh. So, ito sa mga problema, nabasag nito ito banda. Ibig sabihin, kailangan natin palitan to. Buo yan, hanggang doon. Ito, hindi na rin siya pumantay. So, buong ulo na yung bibilhin natin. Ito kasi, yung mga lock niya dito is nagkandabasag-basag na rin. So, wala na tayong magagawa para isalba itong mga to. Yan. Another look for the head assembly. Dito sa may fender, sa harap, may gas-gas siya. Pwede pa naman. Pero kung maarte ka, well, palitan na natin to kung may budget. Pero, tignan natin yung mga priority natin. So, priority natin dito is yung shocks, yung fork niya. Kailangan na natin palitan yan, nabengkong na siya. Or, pwede rin na ipadiretso natin to. Tingnan natin kung ano magagawa natin. So, ito, papalitan, brake master, caliper, itong mga mirrors niya, side mirrors, even though konti lang yung gas-gas niya, laulaw na kasi siya. So, itatapon ko na to. Dito sa side na to, sa may left side, hindi siya masyadong halata, pero makita mo dito, may crack. So, tingnan natin kung ano magagawa rin natin dyan. Dito sa left side ng headlight, yan, nagkatanggal-tanggal na rin yung mga lalagyanan ng mga tornilyo. So, ang pinakamagandang gawin dito is, well, baka palitan na natin lahat ng fairings. Tingnan natin kung ano magagawa natin. At dahil puro fairings yung mga nag-absorb talaga ng impact, for sure, walang problema yung chassis natin. Ay yung pinakamahalaga. Pero, eto, kung makikita nyo, dito banda yung tagas niya eh. So, meron na crack dyan na, well, madali lang naman daw gawin, sabi nila kapag iba pa machine shop. So, yun yung mga plano natin gawin dito sa motor na to. Siguro pinakamagandang gawin dito is bili tayo ng, well, isang lumang motor, hindi na umaandar. Yung Rossi Sigma 250 din. Tapos, yung gagawin nating donor ng mga parts. Bale, yung mga parts na hinahanap natin, like yung mga fairings from that one, galing doon, ililipat natin dito. Same thing, makabili tayo ng mga TV na hindi tumatakbo or 15,000. Actually, meron tayong mabibili mga ganun. For now, yun yung plano natin kung meron tayong pondo. At gaya na nasabi ko, tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa my channel kung meron na tayo na biling bagong motor. At ito yung tsura niya. Hindi ko muna sasabihin niya yan kung anong motor yan, pero gagawa natin kaagad ng review yan. At lahat ng mga parts na gagawin natin dito, ililipat natin dito, lahat yun, i-vlog natin syempre. Kung mahilig ka sa motor, like, comment, and subscribe na. At kung sa may Facebook ka nanonood, pa-follow naman ang page. Rides, motorcycle reviews, kahit anong may kinalaman sa motor, nasa tamang channel ka. So tap nyo na rin ang bell icon para ma-notify kayo pagka-upload ng mga bago nating videos. So itatry natin na bagong videos every Saturday. Lodi Cat Motovlogs, ride safe and be free.